Mga palangga ko sa pananampalataya, pakinggan natin ang salita ng Diyos sa Marcos chapter 10. At siya'y umalis doon at pumasok sa mga hangganan ng Judea at sa dako paroon ng Jordan. At ang mga karamihan ay muling nakipisan sa kanya at ayon sa kanyang kinaugalian ay muling tinuruan niya sila. At nagsilapit sa kanya ang mga Parisiyo at siya'y tinanong matuwid baga sa lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa na siya'y tinutukso. At sumagot siya at sa kanila ay sinabi, ano ang inuutos sa inyo ni Moises? At sinabi nila, ipinahintulot ni Moises na ilagda ang kasulatan sa paghihiwalay at hiwalay siya. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong puso ay inilagda niya ang utos na ito. Ngunit buhat ng pasimula ng paglalang ng lalaki at babaeng ginawa niya sila. Dahil dito ay iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman, kaya hindi na sila dalawa kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At sa bahay ay muling tinanong siya ng mga alagad tungkol sa bagay na ito. At sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaki na ihiwalay ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nagkakasala ng pangangalo niya laban sa unang asawa. At kung ihiwalay ng babae ang kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay nagkakasala siya ng pangangalo niya. At dinala nila sa kanya ang maliliit na bata upang sila'y kanyang hipuin at sinaway sila ng mga alagad. Datapwat nang ito ay makita ni Jesus, ay nagdalang galit siya at sinabi sa kanila, pabayaan ninyo magsilapit sa akin ang maliliit na bata. Huwag ninyo silang pagbawalan sapagkat sa mga ganito nauukol ang kaharian ng Diyos. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sinumang hindi tumanggap ng kaharian ng Diyos na tulad sa isang maliit na bata ay hindi siya papasok doon sa anumang paraan. At kinalong niya sila at sila'y pinagpala na ipinapatong ang kanyang mga kamay sa kanila. At nang siya'y umalis na lumalakad sa daan, ay may isang tumakbong lumapit sa kanya at lumuhod sa harap niya. At siya'y tinanong, mabuting guro, ano ang gagawin ko upang ako'y magmana ng buhay na walang hanggan? At sinabi sa kanya ni Jesus, bakit tinatawag mo akong mabuti? Walang mabuti kundi isa lamang, ang Diyos. Nalalaman mo ang mga utos, huwag kang pumatay, huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw. At sinabi niya sa kanya, Guro, ang lahat ng mga bagay na ito ay aking ginanap mula sa aking kabataan. At pagtitig sa kanya ni Jesus, ay giniliw siya at sinabi sa kanya, isang bagay ang kulang sa iyo. Yumaon ka, ipagbili mo ang lahat mong tinatangkilik at ibigay mo sa dukha at nagkakaroon ka ng kayamanan sa langit. At pumarito ka, sumunod ka sa akin. Datapwat siya'y nahapis sa sabing ito at siya'y yumaong na mamanglaw sapagkat siya'y isang may maraming mga pag-aari. At lumingap si Jesus sa palibot-libot at sinabi sa kanyang mga alagad, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos ang mga may kayamanan. At nangagtaka ang mga alagad sa kanyang mga salita. Datapwat si Jesus ay muling sumagot at nagsabi sa kanila, mga anak, kay hirap na magsipasok sa kaharian ng Diyos
ang mga magsisiasa sa mga kayamanan. Magaan pa sa isang kamilyo ang dumaan sa butas ng isang karayom kaysa isang mayaman ang pumasok sa karyaan ng Diyos. At sila'y nangagtakang lubha na sinasabi sa kanya, sino nga kaya ang makaliligtas? Pagtingin ni Jesus sa kanila'y nagsabi, hindi maaari ito sa mga tao, datapwat hindi gayon sa Diyos sapagkat ang lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa Diyos. Sa Pedro ay nagpasimulang magsabi sa kanya, narito, iniwan namin ang lahat at nagsisunod sa iyo. Sinabi ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang taong nag-iwan ng bahay o mga kapatid na lalaki o mga kapatid na babae o ina o ama o mga anak o mga lupa dahil sa akin at dahil sa Ebanghelyo na hindi siya tatanggap ng tig-100 ngayon sa panahon ito ng mga bahay at mga kapatid na lalaki at mga kapatid na babae at mga ina at mga anak at mga lupa, kalakip ng mga pag-uusig at sa sanglibutang darating ay nang walang hanggang buhay. Datapwat maraming nangauna ay mga huhuli at nangahuhuli na mga uuna. At sila'y nangasadaan nagsiahon sa Jerusalem at nangunguna sa kanila si Jesus. At sila'y nangagtaka at ang nangagsisunod ay nangatakot. At muling kinuha niya ang 12 at nagpasimulang sinabi sa kanila ang mga bagay na sa kanya ay mangyayari. Na sinasabi, narito, nagsisiahon tayo sa Jerusalem at ibibigay ang anak ng tao sa mga pangulong saserdote at sa mga eskreba. At siya ay kanilang mamurahin at siya ay luluraan at siya ay hahampasin at siya ay papatayin at pagkaraan ng 3 araw ay magbabangon siyang muli. At nagsilapit sa kanya si Santiago at si Juan na mga anak ni Zebedeo na sa kanya ay nagsisipagsabi, Guro, ibig naming iyong gawin sa amin ang anumang aming hingin sa iyo. At sinabi niya sa kanila, ano ang ibig ninyo sa inyo ay aking gawin? At sinabi nila sa kanya, ipagkaloob mo sa amin na mga kaupo kami, ang isa'y sa iyong kanan at ang isa'y sa iyong kaliwa, sa iyong kaluwalhatian. Datapwat sinabi sa kanila ni Jesus, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Mga kaiinom baga kayo sa sarong aking iinuman? O mga babautismuhan sa bautismo na ibinabautismo sa akin? At sinabi nila sa kanya, kaya namin. At sinabi sa kanila ni Jesus, ang sarong aking iinuman ay iinuman ninyo. At sa bautismo, ibinabautismo sa akin, ay babautismuhan kayo. Datapwat ang maupo sa aking kanan o sa aking kaliwa ay hindi ako ang magbibigay. Datapwat yaon ay para sa kanila ng mga pinaghahandaan. At ang marinig ito ng 10 ay nangagpasimula silang magalit kay Santiago at kay Juan. At sila ay pinalapit ni Jesus sa kanya at sa kanila sinabi, nalalaman ninyo na yaong mga inaaring mga pinuno ng mga hintel ay nangapapanginoon sa kanila at ang sa kanila ay mga dakila ay nagsisigamit ng kapamalaan sa kanila. Datapwat sa inyo ay hindi gayon, kundi ang sinumang ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. At ang sinuman sa inyo ang mag-ibig manguna ay magiging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi naparito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami.
At nagsidating sila sa Jericho, at habang nililisan niya ang Jericho, nakasama ng kanyang mga lagad at ang lubhang maraming mga tao. Ng anak ni Timeo, si Bartimeo, na isang pulubing bulag, ay nakaupo sa tabi ng daan. At nang marinig niya na yaoy si Jesus Nazareno, siya ay nagpasimulang magsisigaw at nagsabi, Jesus, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At siya ay pinagwikaan ng marami upang siya ay tumahimik. Datapwat, siya ay lalong sumisigaw, ikaw na anak ni David, mahabag ka sa akin. At tumigil si Jesus at sinabi, tawagin ninyo siya. At tinawag nila ang lalaking bulag na sinasabi sa kanya, laksan mo ang iyong loob, ikaw ay magtindig. Tinatawag ka niya. At siya ay pagkatapon ng kanyang balabal ay nagmadaling tumindig at lumapit kay Jesus. At sumagot sa kanya si Jesus at sinabi, ano ang ibig mong gawin ko sa iyo? At sinabi ng lalaking bulag, Rabboni, na tanggapin ang aking paningin. At sinabi sa kanya ni Jesus, pumayo ka ng iyong lakad, pinagaling ka ng inyong pananampalataya. At pagdakay tinanggap niya ang kanyang paningin at siya ay sumunod sa kanya sa daan. Mga palangga ko sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoon Hesukristo. Amen.